bandang himig. Naawag talaga ako dito. Kaya nyo yan eh. Kaya nyo yan. Chorita kasi ako talaga malapit na ako dyan kay tatay. Kasi napunta talaga yan sa bahay. Sa huli kasi ng nag-open up ako din ng problema dyan kay papa mo. Talagang, alam mo yun, nakakiti siya lagi, magbigay siya payo. Ganyan. Napakabait ni Kuya Robert Block masyado. Saka, talagang, para sa akin deserving talaga kayo matulungan. Ang mga memories nyo, ilang taon kinagsama ni tatay? 30. 30 years? Ano pong mga alaala niyo po na iniwan ni tatay sa inyo? Yung pagiging masikaso niya. Yung bang pag-gising ng umaga, nakasaing na siya. Kahit pagod siya, pagdating niya mag-asikaso pa rin siya sa amin. Yung lagi niyang kahit yung mga damit ko sa halip ako ang kumuha sa labas pag gantong oras na siya po yung nagtsatsagang kumuha dun para isilong. Sobrang sipag talaga ni ni tatay Robert, no? Dahil sa sobrang sipag niya, talagang ano din yung katawan niya, no? 1,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Galing po yan kay Sir Mario Seguir. So, kasi mas kailangan yung kasi para sa Maraming salamat po kay Sir Mario Sigera. Malaking tulong po ito. Bigay niyo. Maraming salamat po. At magbibigay din po ako sa aking itutulong ko po sa inyo, ate. Kasi kailangan niya talaga ngayon. Ito ate, tanggapin niyo po galing sa akin channel ate. Ngayon ako babawi sa inyo. Tanggapin niyo po. 3,000 po galing sa akin. 1, 2, 3,000 po. Total of 8,000. So ayan po mga Kalingap, hello, welcome back sa aking channel Kalingap Tata. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat, sa ating mga minamahal nating OFW, sa mga silent viewers. Thank you po sa walang sawa niyong suporta sa aking channel Kalingap Tata sa pamagitan po ng pag-like at pag-share ng video na ito. Marami po tayong natutulungan at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At andito tayo sa Barangay Kanapawan, Labo, Camarines Norte. Dahil ngayon po sa araw na ito ay dadalawin po natin ang papa ni Ivan kasi nabalitaan ko kay Maria Ligaya Vlogs na namatay na po ang kanyang papa. Hindi na po nakasurvive sa kanyang sakit po. So kailangan natin tanggapin na talagang buhay natin ay hanggang dito lang po mga Kalingap. Kaya ngayon mga Kalingap, bisitahin namin ang burol ng kanyang papa, ang papa ni Ivan. So andito kami sa kanilang lugar. Tara mga Kalingap at bisitahin natin. Ito ang bahay niya. Bag pala, bag. Yan po yung burol ng papa niya mga Kalingap. Tao po. Ay, magandang hapon po ate. Mga 10:30. Nalaman ko kasi kay Maria Ligaya Vlogs na pala, wala na si papa mo. Kasi nung unang punta namin sa inyo, okay pa naman si papa mo, di ba? Bakit nangyari ulit na hospital si papa mo? Naggaling po kasi si Papa nung araw na yun, tapos nagparagawa po silang mga mabibigat. Nag-ano naman siya? Nabinat po siya. Dapat hindi na siya nag-ano doon, no? Hindi na siya nagbubuhat ng mabibigat. Wala po nung
umaga po ng alas 8. Sinugod po siya sa ospital nung araw na yun. So, anong ginagawa niya sa araw na ito? So, ayan, Nay, pasensya na at ngayon lang kami nakapunta at nung nagkasakit nung sinugod sa ospital yung ano mo, asawa mo, di ako nakapunta kasi nagkataon din na walang-wala din ako noon. Kaya pasensya na po talaga. Ilang araw ba na ospital si Kuya? 14 days. 14 days. Ay, tagal-tagal din ano. So, kumusta naman yung ano mo sa 14 days? Nakakatulong ka naman? Pagpayan naman ng maayos. Kasi wala namang ano. Pag ano kasi, ako lang, tapos minsan siya lang. Kasi kinailangan ko magtrabaho. Kaya pag galing sa trabaho, diretso ako sa ospital. Galing sa ospital, diretso ako sa trabaho. So walang pahinga. Walang maayos sa tulog. So, palitan kayo ni Ivan sa pagbubantay. Na-absent ko siya ng 3 days para makapagtrabaho ako. Akala ko ano, pagpunta namin sa inyo, akala ko okay na si Kuya. Yung pala ay hospital na yun pala. Na parang pag ano kasi pag medyo kaya niya, sige ang gawa niya, yung nagsasalo, nagkakawit pa siya, tapos nagparaktabas ng halaman. Gumagawa pa rin siya? Oo. Tapos nung nagtatrabaho na ako, parang na-stress siya. Kasi kailangan maaga akong pumasok sa trabaho, tapos gabi na akong umuwi. Kasi nag-ano ako sa mga gasulan, kailangan bago ako umalis, nakaalis na yung magkakarga ng gasol. Kaya gabi na ako nakakauwi. Parang na-stress siya. Yun, namalayan ko lagi na siyang lalong hinihingal. Mas hinihingal na siya. So, nung time na hospital si Kuya, saan kayo lumalapit? Hiningi ng tulong. Kasi nung time na yun, hindi kami na talaga nakabisita sa inyo. Saan kayo humingi ng tulong? Sa hospital niyo? Sa hospital? Sa Malasakit. Malasakit. Kasi nalaman ko yung sabi ni Ivan kasi nag-chat siya kay Maria. Medyo ano daw yung buhay ng asawa mo noon. Kasi oxygen niya lang daw ang bumubuhay. Oo. Sabi ng doktor kasi, sira na yung baga niya. Kailangan daw palitan yung puso baga. o baga? Paradong ugat, konektado sa baga. Tapos, biglang sa result ng ultrasound, nasira yung baga niya. Kailangan daw palitan yung baga para gumaling yung puso. Yun ang paliwanag ng doktor. Pwede pala palitan yung baga? Sa ibang bansa daw. Tapos ano lang yun, kumbaga pagkasabi ng ganun, mga pangalawang araw, pinalabas na kami. Pagkalabas namin ng pangalawang araw, kinabukasan, na ano na siya, inatake siya. Dinala pa namin sa ospital, pero na agad ayun. Hindi na kinaya nung baga niya. Nahirapan talaga siya. Kasi nung pagbisita ko siya, pinagmamasdan ko siya, parang nahirapan na talaga siyang parang may Hingal na talaga siya. Hinihingal siya. So ayan na yun, nakikiramay po kami sa pagkawala ng asawa niya po. So, tanggap niyo naman ngayon na wala na po ang asawa niya. Kailangan tanggapin. Wala naman ang magagawa. Kasi kahit anong gawin natin, dyan lang talagang buhay ng asawa niya. Buhay ni tatay. Kaya mo yan ate, malalagpasan mo din yan. Hindi lang po. Sakit din talaga mawala ng mga sa buhay. Kahit yung nanay kong nawala, parang hanggang ngayon di ko pa rin natanggap. Ang nandun
si Ivan. Si Brian naman, pumapasok sa Si trabaho. Ivan lang nagbabantay doon. Oo, tapos yung anak kong nandyan baga sa dait, yung inahbili na yung manyasan doon sa mga anak namin pag nagbe-vlog kayo. Sumsum bro. Nasa nagkataon na nasa Batangas nakipagkasal. Dito ako, suda-suda ako, may lagda si Brian, si Tristan, si Elnea. Hindi ko alam kung papanin ko padating na nung hapon yung bangkay niya. Tapos hindi ko alam kung gagawin ko at may lagnat nga, pare-parehos. Sabi ko, papanin ko. Nalilito na ako. Siyempre, pagdating niya ng yung mga, yung tulda, yung mga ilaw sa labas, kung paano, nahignaw pa nga lang yan. Nung text nga yung kapatid ni Robert na dito na lang. Ayun, nagpahig na ako at hindi ko kaya. So bakit dito niyo binurol si tatay? Yun na nga, hindi ko kaya. Bakit wala doon sa bahay niyo? Hindi ko kayang mag-asikaso. Ako lang kasi nung panahon nung ako lang. Kasi kasulad nyo, yung halimbawa, yung pag may tao na, yung pag-asikaso, yung pagkain, yung panggastos. Wala talagang kapira-pira. Ako nagkakalabas ng ng hospital. Wala na as in, wala. Kaya may na, laban lang. So, anong plan niyo, kailan po ilibing si tatay po? Wala pa. Kasi, hinihintay yung, Alam ko malaking gastusin po eh. hinihintay pa yung, Pag namatayan tayo, malaking gasto. hinihintay pa yung kapatid niyang bunso. Kasi parang, nasa kanya yata yung yung pang down dun sa sa sementeryo. Kaya lang hindi pa man nga sigurado kung saan, kung mangungutang, kung paano, hindi ko rin alam. Basta hinihintay yung kapatid, pag-uusapan nila kung saan kukuha ng pang down. Ganun. Magkano po itong tabaong? Ay, yan kasi, yan, inilapit namin yan sa sa dong tulong. Ngayon, dapat 4 days lang, 28,000. 4 days lang dapat. Bukas 4 days na siya. Ngayon, nag-extend kami. Wala pa nga yung kapatid. Magdadagdag. Ngayon, yung dagdag na yun, umabot ng 30. Umabot ng 30. Hindi ko maintindihan. 30,000? May 15, tapos may 15 na yung charge na 15,000, tapos yung balance na 15,000. Yun, sa lang yun, dun lang yun, sa funeraria. Pero yung sa paglilibingan niya, saka yun sa sa panchong, pero yun. Mahirap po talaga matayin ng pamilya. Kasi tulad nito, medyo malaki-laking gastusin ito, no? Saka zero talaga sila ngayon kasi galing silang ospital. Yung hospital, ay, wala pang puyat po si nanay, oh. Wala pang Pumayat maayos na na si natulog. nanay. Pumayat Kawawa na naman. Hindi ko nga alam kung paano kami mag-umpisa yung ang hirap talaga nung yung yung panahon na yun na yung bawian na nga siya ng buhay kasi yun talagang as in said. Tapos sabayan pa nung lagnat ng 3 bata. Kakalito parang manayhangin na yung utak ko. Ayaw nang gumana. Kasi di bang wala kang malapitan. So, ikaw Ivan, anong naramdaman mo ngayon na wala na tatay mo? Katulad sa mga gastusin sila, lagi kong pagkakabasa. Mahirap lang talaga pag
Ikaw na anong plano mo ito? Magtatrabaho ba kayo? Nagawa na na po si Kuya. Pagpatuloy pa rin ba yung trabaho niyo po? Kailangan ko magtrabaho at wala namang bibigay ng ano sa amin, wala namang magbubuhay na sa amin. Kailangan kong magtrabaho. Iniisip ko na lang yung kung paano ang set up ko dun sa dalawang maliit ko kasi maaga ako aalis sa trabaho. Siguro tulad na lang ng dati, mga 3:30 kailangan kong gumising para igayak sila. Maaga silang gigising din para maihatid sa eskwela at nang maaga akong makapasok sa trabaho. Siguro ganun na lang din ulit. Medyo nakakaawa lang doon sa dalawang bata, lalo doon sa grade 1 ko. Kasi gusto niya, mama, hatid mo man ako sa school. Bantayan mo naman ako, may nang away sa akin. Doon ako naawa, doon ako naiiyak. Kasi walang maghatid sa kanya. Yun. Sino naghatid yung anak? Nung nakaraan, pag na pinupuntahan niya kami sa bahay, galing Talisay, napunta sa bahay para lang sundin yung dalawa. Kaya lang pag maulan, yan, hindi na niya nagagawa at maulan lang kapote. Hindi rin naman pwedeng dalang bata ng pulang kapote. Kaya pag minsan na absent sila, minsan naman pag may budget sa pamasahe, yun isinasakay na lang puntang school kung may magsasakay. Pag wala, dinadala lang dun minsan doon sa anak ko, bagay nasa daon. Yung po, bago bawian ng buhay si Kuya, ano pong may hinabilin ba siya sa inyo? Ay, mensahe ba siya sa inyo? Wala, basta sige ang sabi. Parang nilalabanan niya yung ano niya? Oo, lumaban siya. Ayaw pa niyang mamatay. Ayaw talaga niyang mamatay. Magaganda yung plano niya. Pero nasabi niyang malapit na. Malapit na. Nagingit na. Nag-ano lang siya na makausap niya. Gusto niya makausap niya mga kapatid niya. Kaya isa na rin ang Diyos sa inano ko dito kasi gusto niya makasama yung mga kapatid niya, makausap. Isa na rin yun. Kaya medyo kahit gusto ng mga bata ay doon. Siyempre dapat nga doon. Isa na rin yun sa naisip ko. Una, kumbaga hirap ako at wala akong katulong. Ako lang, panahon na yun. Pangalawa, naisip ko rin yung hiling niya. Na gusto niya makausap yung mga kapatid niya, gusto niya makasama. Kasi, kasi matagal, bihira siya dito. Bihira siya dito. Kasi si tatay para sa akin talagang siya no, napakasipag niya. Sa sipag, sobrang sipag, responsable. Pag-isip kasi yung pag, Responsable nila. oo, pag yung mga galing sa trabaho, pagdating niyan, kung walang tubig sa tubigan, diretso igib yan. Pagkagib niya, makita niya may hugas agad yan, diretso saing. Kahit sige ang ingay niya, yung sige ang salita niya, ganun ang gumagawa siya, ginagawa niya. Tsaka mabait talaga siya, masiyahin. Masayahin siya. Masiyahin. Pag naalala ko yung tawa ni tatay, lalo ko Tapos laging nakangiti si tatay, ano? Oo, lagi siya. Laging nakatawa, parang walang iniindang problema, sakit, ganun. Nilabanan niya talaga yun. Talagang nilabanan niya. Nagtayo pa siya kahit hirap na siya. Talagang nilalabanan yung sakit Oo, niya, no? sige, ang sabi niya ng malapit na. Talagang lumaban siya. Ayaw pa niya. Ayaw pa Hindi, niya oo, mamatay, no? hindi pa siya Ayaw pa niya mabuhay. handa. Oo, hindi pa siya handa. Kasi marami pa siyang pangarap sa kanyang mga anak, eh. Oo, gusto, may mga, kasi ang inaano ko, sabi, hindi ko nga in-expect na ganun kabilis. Kasi ang mga, niya, plano. Di nga ako makapaniwala na. Oo. Sabi ko, na hospital naman si tatay. Kasi nung pagbisita ko, ang lakas-lakas pa niya. May gitara pa nga siya, kumakanta pa siya. Oo. In-upload ko pa yun. Kilala pa nga niya si Rinali. At tuwang-tuwa pa nga siya, nakakita niya si Rinali. Sabi, ang ganda pala ni Rinali. Tuwang-tuwa pa siya. Akala ko talagang, parang ayos na si tatay, parang masigla na. Ganun lang siya. Tapos mga ilang araw, nabalitaan ko na lang na hospital na naman, sabi ni Maria. Kaya nalungkot din ako na nagkataon talaga na walang-wala din kami. Kaya sana maunawaan niyo po na kami ni Maria. Unawa ko naman yun. Hindi naman baga ninyo kami pinabayaan ng
panahon na unang ano niya, ospital. Naglalay parang kay Ivan. Yeah, pasensya na po talaga. No? Naintindihan ko yun. So wala pang pizza kung kailan ito ilibing si tatay? Wala pa. Kasi nasa kapatid pa nakasalala yung ano, yung pang down. Pag-uusapan pa nila pagdating kung Kung kayo mag-alala na baka may tutulong pa sa atin, may makapanood ng vlog na ito. Sana po ay matulungan natin sila, no? Sila Ivan, si nanay. Ano pong palang yan? Nakalimutan ko. Norina. Ni Ate Norina po, sana matulungan natin sila kasi itong mahirap po talaga pag namatayan ay magastos po talaga. Saka walang kasiguraduhan pa iniitay ni nanay. Oh, wala pang sa kasiguraduhan po. Sana po ay matulungan namin, matulungan nyo kami sa mga sobra-sobra po ang biyaya dyan. Sobra-sobra po ang blessing. Sana po matulungan natin sila nanay Norisa po, si Ivan. Para na po ay mailibing ng maayos po ang kanyang asawa. Kaya nakakalungkot po ito. Para sa akin po talagang naawa po ko sa kanila. Kasi talagang nagsakripisyo po si nanay simula nung na-hospital pa po kanyang asawa. Talagang andyan siya at si Ivan na talagang inalagaan nila si tatay hanggang sa huling hininga po. Talagang hindi nila pinabayaan. Kaya po sa mga mabusilak ang puso diyan, ako po ay nahihingi po ng tulong sa inyo. Sana po matulungan natin sila Nanay Norisa po na mailibing po ng maayos si tatay. Ano po ang tatay? Robert. Si Tatay Robert po. Kaya masakit po sa amin, sa kay Nanay Norisa po na wala na po. At kailangan natin tanggapin na ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lamang po. So siguro talagang hanggang doon lang talaga po ang buhay ni Tatay Robert. So natin si nanay para po ng tulong sa mga nanonood sa atin ngayon. Anong mensahe Anong mo mensahe mo po sa mga nanonood para may matulungan kayo? Ay. Kung sino man nakikiusap po ako dun sa mga may mabubuting kalooban, kung na sana po matulungan niyo kami dito sa gastusin sa pagbalibing ng asawa ko. May bayarin pa po sa funeraria na 30 pa po. Sana po matulungan ninyo kami. Magpapasalamat po ulit ako ng marami sa inyo katulad ng pagtulong ninyo ng unang mga ospital yung asawa ko. Maraming salamat po. Ano ba yung mamiss mo kay tatay? Anong mamiss mo kay tatay na yung mga memories nyo na ilang taon kinagsama ni tatay? 30. 30 years? Ano po mga alaala nyo po na iniwan ni tatay sa inyo? Yung pagiging masikaso niya. Yung ba pag-gising ng umaga, nakasaing na siya. Kahit pagod siya, pagdating niya mag-asikaso pa rin siya sa amin. Yung lagi niyang kahit yung mga damit ko sa halip ako ang kumuha sa labas pag gantong oras na siya po yung nagtsatsagang kumuha doon para isilong. Sobrang sipag talaga ni ni Tatay Robert, no? Dahil sa sobrang sipag niya, talagang yung katawan niya, no? Abad lang nito. Naawat talaga ako dito. Kaya nyo yan eh. Kaya nyo yan. Sorita kasi ako talaga malapit ako dyan kay tatay. Kasi napunta talaga yan sa bahay. Sa kanuhuli kasi ng nag-open up ako din ng problema dyan kay papa mo.
Talagang, alam mo yun, nakangiti siya lagi, magbigay siya payo. Ganyan. Napakabait ni Kuya Robert. Wala akong masabi. Saka, talagang, para sa akin, deserving talaga kayo matulungan. Kaya, hindi ako nagdalawang isip nung pumunta ako sa bahay niyo nung nagkataon may sakit pala, hindi ko naman alam. Hindi ko talaga alam. Hanggat maaari kasi ayaw ko na sana nung nag-o-offer ka nga na i-vlog kami na sa ospital, ayaw ko, nahihiya na sana ako magparahingi ng tulong kasi di ko na sinabi ng maaga. So, laban lang, Nay. Talagang alam naman natin ngayon na si Tata ay nasa kamay na po ng Panginoon. Kasama na yung maanghel. Kasi talagang si Tatay po talaga ay talagang nasa na siya ngayon, nasa paraiso na siya ng Panginoon. Kasi napakabait ni Tatay, ama, napaka-responsable. Mabait talaga siya. Napakabait. Masipag. Kaya Wag siya doon Huwag na sa kayo mag-alala bahay. na kay Tatay Robert. Andun na siya sa Panginoon. Kasama na yung Panginoon na yan. Kasi kung sino yung mga mababait na tao, siya po ang unang kukunin ng Panginoon. Kaya, Saka naawa din ako kay Ivan kasi bata pa sila. Ramdam ko yung wala ka ng tatay. Kasi bilang ako, wala ramdam ko rin yan. wala Kasi akong tatay. bata pa ako, nawalan ako ng tatay ko eh. Bata pa lang ako, wala na yung tatay ko. Ramdam ko yung nararamdaman ni Ivan. Masakit kung mawala ng ama. Ano pa siya, bata pa. At hanga din ako kay nanay kasi simulang nagkakit si Tatay Robert. Talagang nagtatrabaho siya kasi talagang gusto niyang mabuhay yung kanyang mga anak. Kasi nung time na nahihirap na talaga si Tatay Robert ng trabaho, kaya napilitan po si nanay magtrabaho para sa kanyang mga anak po. Dahil gusto niya, ayaw niya mapabayaan yung pag-aaral, pagkain sa araw-araw. Kaya nay, laban lang, kiramay ako sa'yo. Kaya andito kami, Nay, para magbigay ng kaunting tulong po. Maraming salamat. Kasi talagang kailangan nyo ng tulong. Kaya andito kami ngayon, Maria Ligaya Vlogs, para magbigay. Kasi alam ko nung pag namatayan talaga ay magastos, lalo yung gabi-gabi, di ba? May mga pakape, gano'n. Hindi, sa kami po narami kasi mahigpit. Pag hindi ka pabayad, sasabihan kang walang libing. Oo, Ganun. yan. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi yan ilibing. Talagang ililibing yan. Oo, yung living talaga. Kaya po, hingi po kami ng tulong po sa inyo, mga kalingap, sa mga viewers po, lalo na sa mga OFW, nasa ibang bansa, lalo na sa mga sa USA po, na laging nanonood sa atin. Sana po ay mabigyan natin sila ng kaunting tulong po, mga kalingap. So, Nay, anong huling mensahe niyo po kay Tatay Robert? Huling mensahe niyo po. Hindi ko alam. Ano pong mensahe mo sa kanya? Alam ko nanonood siya ngayon eh. Kita tayo. Ano mensahe mo sa kanya? Iyak mo lang ngayon. Wala nang mahal sa buhay. Napakasakit po. Hindi madami. Hindi madali pong makamove on. Kasi laging inisip yung mga mga nagsamahan, yung alaala. Yung alaala talaga yung nakakasakit. Lagi mong naalala na magkasama kayo. So anong mensahe niyo po sa kay Tatay po? Pa? Siguro masaya ka naman,
pinagbigyan ka namin na dito ka. Sana sana tahimik ka kung nasaan ka man. Naramdaman mo naman ang pagmamahal ko sa iyo. Alam mo, inasikaso kita sa gusto ko. Alam mo, pinaramdam ko sa iyo pagkasikaso, pagmamahal. Bibis kita maigit. Sure ako na kung nasaan man si tatay ngayon. Naririnig naman niya po yung huling mensahe. Kasi ngayon na, andito pa naman yung niyan yung kaluluwa niya ni tatay. Ikaw, Ivan, anong huling mensahe mo kay tatay? Saya mo ano, Ivan? Siyempre bilang andyan pa siya, na nakikita pa natin, hindi pa na ilulubog. Siyempre bilang mga anak, meron tayong mga mensahe kung minsan na yung mga hindi natin nasabi noon. Ngayon, kailangan natin sabihin kasi huling na yan huling nyo na yan sa kanya. Ano nasabi mo? Okay lang yun na iiyak mo kasi hindi naman kabawasan sa Kasi madaling pagkalalaki yan. masakit talaga. Sa So ayan, nag-isa kaya dito kami ngayon para nagbigay ko ng kaunting sa inyo, kaunting tulong. At huwag kayo mag-alala kung may tutulong sa amin at babalik kami dito kay Maria. So ito ay tanggapin niyo po muna itong galing po ito kay Sir Mario Sagere. Po kay Sir. Pinabigay niya kay Ivan, so dito ko na ibigay siya. Mas kailangan niya ngayon sa buwan ko ng asawa niya. So ito po, tanggapin niyo po 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Galing po kay Sir Mario Sagiro. So, kasi mas kailangan niyo ngayon kasi para sa Maraming salamat po kay Sir Mario Sigera. Malaking tulong po ito. Bigayin niyo. Maraming salamat po. At magbibigay din po ako sa aking itutulong ko po sa inyo ate. Kasi kailangan niya talaga ngayon. Ito ate, tanggapin niyo po galing sa akin channel ate. Ngayon ako babawi sa inyo. Tanggapin niyo po. 3,000 po galing sa akin. 1, 2, 3,000 po. Total 8,000. So kung may kayo, meantime mo na bayaran niyo po. Kung may tutulong sa atin, babalik kami dito. Maraming salamat. Salamat na. Walang problema po kasi talagang kailangan niyo po ngayon ng pera. So sana po ay makatulong yun sa
napansin ko lang ito. Lalo ngayon. Tapos din sa iba. Kasi kahit sila, Alam kong masaya ngayon si tatay na nadalaw namin siya ngayon. Hindi na kumbala dyan ang ate. Marisa. Ano nyo siya. Siyempre, pag ganito talagang pag gabi-gabi yan magastos, no? Pangkape, pambili-bili ng mga biskuit. Ano. Na hindi kami nakabisita nung talagang ano na yung si Kuya Robert. At sana po mga kalingap matulungan natin ulit sila ate. Kaya kung may tutulong man, maraming salamat po sa inyo. Ikaw, Maria, anong mensahe mo kay nanay? Nay, alam ko po hindi po madaling mamatayan unang-una. Pangalawa, hindi rin po madaling maging nanay at tatay. Kaya, dito po ako para gabayan din po si Ivan. Kung paano po maging kuya sa kanyang mga maliliit pang kapatid. Kasi, ranas ko po yan na maaga pa lang namatayan din kami ng tatay noon. Maliliit pa yung mga kapatid ko. Kaya nga po siguro, naging charity vlogger din ako kasi kumbaga, maaga pa lang pumasa na talaga din ako ng responsibilidad. Gaya ni Ivan. So, Ivan, laban lang. Ganyan talaga ang buhay. May mga hindi tayo inaasahan na pangyayari. Siguro ito na rin yung way ni Lord. Kaya tayo nagkakilala. Kaya ako napunta din sa inyo. Napalapit din talaga ako kay tatay po. Kaya ganito na lang po ako ka-emotional. Kasi sa tuwing makikita ko po yung tawa ni tatay, bilang ako po masiyahin din akong tao. Nagkakasundo po talaga kami na, alam nyo yun na pag may pinagdadaanan ako, dinadaan ako ni tatay sa tawa. Kaya naano din po ako na, kumbaga napalagay din po yung loob ko kay tatay. Saka, Palangiti si tatay, no? palangiti si tatay. Tapos payuhan ka niya na idaan niya sa joke-joke, ganyan, hanggang sa makalimutan mo talaga yung dinadamdam mo. Kasi kahit saglit lang po na panahon, hindi ko po talaga makakalimutan si tatay. Kasi masaya rin po sa pakiramdam ko na natulungan ko sila, nakalala ko sila. At yun nga po, na-recommend ko din kay Kalingap Tata. Yun po, kaya nagpapasalamat din po ako kay Kalingap Tata. At syempre po sa mga sponsors niya po. At sponsor ko rin po, na wala pong sawang tumutulong. Kami po mismo makakapagsabi na deserving po talaga silang matulungan. Lalong-lalo na po si tatay. At yun, salamat po. So, ayan, tingnan natin yung ni tatay.